Pahayag ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi siya a-attend sa SONA ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, "State of the nation is dire, sad, frustrating." Ayan, dumali na naman si Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, nakakaumay na po itong style ni Sara Duterte. Yung kanyang panggagaslight, yung kanyang pangliliit sa ating gobyerno kay President Bongbong Marcos, yung kanyang pang-aasar, pang-iinsulto. Hindi lang po kay President Bongbong Marcos dahil ang ginagawa ni Sara Duterte, inaasar, iniinsulto lahat ng Pilipino. Ginagawa tayong bobo at tanga nitong napakatalino niyong Vice President. Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na Aldaw Kenyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Bibigyan ko lang po ng sarili kong reaksyon itong pahayag o itong statement ni Sara Duterte kung bakit hindi siya a-attend sa SONA ni President Bongbong Marcos sa July 28. Sabi niya sa kanyang press conference, "The state of the nation is dire. It is sad. And for me personally, it is frustrating." Oh, totoo naman. Ibigay na natin kay Sara Duterte kung bakit siya malungkot, kung bakit siya frustrated. Ikaw ba naman ang outsider sa sarili mong gobyerno? Dahil kahit ganyan po ang nangyayari, parte pa rin po si Sara Duterte ng ating gobyerno unless mag-resign siya. Sa nakikita natin ngayon, baliwala na po si Sara Duterte sa administrasyon at gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kung gusto niyang wag magtrabaho, kung gusto niyang magliwaliw, kung gusto niyang manira ng manira, so be it. Sino ba ang nai-stress? Hindi ba siya? Hindi ba sila? Hindi niyo ba nararamdaman ang frustration ni Sara Duterte na ikaw ay miyembro ng gobyernong ito and yet pakiramdam mo outsider ka na nangyari yan, lahat ng yan dahil sa kagagawan ni Sara Duterte. So, sino ba naman ang hindi malulungkot? Sino ba naman ang hindi ma-frustrate? Makita niya na masaya ang ating presidente, trabaho ng trabaho, tapos siya, biyahe lang ng biyahe, paninira lang ng paninira ang ginagawa, at gusto niyang maniwala tayo sa mga sinasabi niya. Nakakaumay na po itong si Sara Duterte, pero hindi rin po tayo titigil. Dahil kung siya hindi tumitigil sa paninira sa ating gobyerno kay President Bongbong Marcos, ako po kasama nung marami dyan na mga nagtatanggol sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos ay hindi rin po titigil. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi ito na tuwing bubuka ang bibig ni Sara Duterte para magbitaw ng kanyang mga statements, bumabalik lang po lahat sa kanya. Umpisahan natin dito sa una niyang sinabi, "The state of the nation is dire, it is sad. And for me personally, it is frustrating." Ganyan din po ang nararamdaman ng majority ng taong bayan. It is sad, it is dire, and for us all, it is frustrating na ikaw pa ang naging Vice President ng Pilipinas. Real talk lang po yan. Sabi ni Sara Duterte, "She gets embarrassed as a Filipino thinking that other countries are seeing the current state of the country." Ibalik natin ulit sa kanya yan, ha? Karamihan po ng mga Pilipino, hiyang-hiya, lalo na yung mga OFWs natin o yung mga pamilyang nagsettle na sa ibang bansa. Nahihiya dahil nakikita ng ibang bansa, ng ibang lahi, kung anong klaseng Vice President meron tayo, kung anong klaseng former President meron tayo, at kung anong klaseng pamilya itong mga Duterte. Siya pa ang may ganang mahiya. Tayo po, hiyang-hiya sa pinaggagawa nitong si Sara Duterte. Na-witness ng buong mundo ang kanyang ranting, ang kanyang meltdown, ang kanyang pagmumura sa presidente ng Pilipinas, ang kanyang mga pagbabanta, ang kanyang pagnanakaw sa kaban ng bayan, na binibigyan naman siya ng pagkakataon na linisin niya ang kanyang pangalan. Dahil kung hindi, yan po ang tumatatak sa isipan ng taong bayan. Yan ba ang gusto niyang maging imahe niya? Dahil sa ngayon, pinadidismiss pa yung kaso niya. Akala ba naman natin handa siya sa bloodbath? Bakit pinadidismiss ang kaso? Bakit pa siya nag-hire ng 16 na mga magagaling na mga abogado para ipagtanggol siya kung ipadidismiss lang pala nila? So, sino ngayon ang mas may karapatang mahiya sa ibang lahi, sa ibang bansa, sa pinaggagawa ng ating Vice President? At kaya naman tayo napunta sa ganito, kagagawan ng mga Duterte. Yan ang pinlano nila. Guluhin ang ating bansa at ipakita sa ibang mga nasyon
kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Pero sino ba ang pinaka-problema ng Pilipinas? Di ba ang mga Duterte? So para sa akin, dapat mahiya si Sara Duterte na nahihiya siya dahil siya ang kahihiyan ng bansang Pilipinas sa ngayon. Sa bagay, hindi sila dapat mahiya dahil planado na nila to. Guguluhin nila ang sitwasyon sa bansa. Kailangan ipakita nila sa buong mundo na ang gulo-gulo ng sitwasyon ng politika sa Pilipinas. In some point, nagtatagumpay sila. Pero not at all times. Matatalino po ang mga Pilipino. Hindi ko sasabihin na matatalino na ang mga Pilipino ngayon. Hindi po, matagal na tayong matalino. Hindi lang tayo umiimik. Pero pag dumating sa sukdulan at sobra-sobra na ang ginagawang pang-iinsulto sa atin, kikilos na po tayo. Ipapakita na po natin ang ating disgusto at ang galit. At kung kahihiyan din lang ang pinag-uusapan, si Sara Duterte ang isa sa pinaka-nakakahiyang nangyari sa ating bansa. Again, opinion ko lang naman po yan. Sabi pa niya, naiirita siya or she gets annoyed sa mga criticisms tungkol sa kanya mga recent travels abroad. Pinapaliwanag niya na hindi siya gumagamit ng public funds pag siya ay nasa personal trips. Okay, granted, hindi ka gumagamit ng funds ng gobyerno dahil sabi mo nga, personal trips mo yan. Although, paano kami nakakasigurado na galing sa bulsa mo ang pinanggagastos mo pag ikaw ay nag-abroad? Kung yung confidential funds mo hindi mo maipaliwanag. Dito pa kaya sa biyahe mo? Pero granted na yan ay sarili mong gastos. Pero di ba Vice President ka ng Pilipinas? Recently, mas marami ka pang oras na ginugol sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo, hindi kasi nila naiintindihan. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang ang nasa administrasyon. Gusto kong isipin na yun ay yung huli, na bobo ang nasa administrasyon. Look who's talking. Kung bobo ang nasa administrasyon, bakit kayo dumadanas ng ganyan? Bakit ang pinagdadaanan ninyo ay hindi masasabing galing sa mga matatalinong isip? Kung matalino kayo, bakit si Kibuloy nakakulong? Bakit ang tatay mo nakakulong? Bakit iniimbestigahan ang tatay mo sa ICC? Bakit meron kang hinihintay na warrant of arrest sa ICC din? Bakit ka na-impeach? Bakit kailangan mong manira? Bakit kailangan mong maliitin ang ating gobyerno? Bakit kailangan mong insultuhin ang ating presidente? Bakit? Dahil ba sa matalino kayo? Kung matalino kayo, bakit si Bongbong Marcos pa rin ang ating presidente? Kung matalino kayo, bakit hindi kanila maiupo-upo bilang presidente? Kung matalino kayo, bakit kailangan yung manira para lang makuha ang simpatya ng taong bayan? Maraming kung. So, ibig sabihin, dahil hindi kayo magtagumpay, hindi kayo matalino. Tapos, the nerve na tawagin mong bobo ang mga nasa administrasyon. Alam nyo, ang ginagawa ni Sara Duterte ay mang-asar na lamang. Mang-insulto na lamang. Ang manira na lamang. Dahil alam niya, papalubog na po ang mga Duterte. Iginiit pa ni VP Sara that she is only utilizing public funds when her travel is official because it means that she is formally traveling for her work at the office of the Vice President. Ayun na nga ang problema Hindi ka naman nagtatrabaho Kasama ba sa trabaho mo yung manira ka ng sarili mong bansa? Dadayo ka sa iba't ibang lugar? Magrarally ka? Maninira ka? Tapos mahihiya ka kung bakit ganun ang tingin ng ibang bansa sa atin? Sino ba ang may kagagawa ng lahat ng ito? Hindi ba ikaw? Sabi pa niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Yun ang ibig sabihin ng personal, walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito, pero nagtatrabaho pa rin ako. Saan? Wala kaming nakikitang trabaho mo. O siguro kasama na po sa trabaho ng Vice President ang siraan ang sarili nilang bansa. Dahil kahit na daw nasa abroad siya nagtatrabaho pa rin siya. Ano akala mo sa amin bulag? Pinaglololoko mo na lang kami. Inulit na naman ni Sara Duterte, sabi niya, kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko. Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila, tingnan nila.
Hindi ko sasabihin kung ano ginagawa ko. I do not like talking about how I think and what I think. Maka-emphasize naman ng bobo sila, na bobo yung nasa administration natin. Talaga nga naman mapapalook who's talking ka na lang. Nakita naman siguro ninyo, saksi tayo sa mga interviews, sa mga hearings, sa mga ambush interviews. Hindi ba cringy kapag naririnig natin siyang sumagot? Una ko siyang narinig nung interview niya matapos ng unang SONA ni President Bongbong Marcos. I'm sure napanood niyo na rin yun. Palaisipan niya sa akin yun kung bakit tinawag siyang itok-itok. Nung napanood ko yung interview na yun, doon pala galing yun, doon sa interview na yun. Nakesyo namang hasya sa ganda at husay ng scriptwriter ni President Bongbong Marcos na pag uwi niya, kinausap niya yung kanyang mga speechwriters na dapat ganun din sila. Yun lang ang masasabi niya doon sa SONA ng ating presidente. Nung in-interview siya doon sa Wi-Fi, kung ano ang masasabi niya. Hindi ba? Hindi siya makasagot. Natulala siya. Tapos dinaan niya sa tawa. Tapos anong sabi niya? Ipinasa niya sa kanyang undersecretary at yun na daw ang sasagot. Napanood niyo yung ambush interview sa kanya na nung hindi niya maalala yung kanyang sasabihin, pinakuha pa niya yung kanyang cellphone at sinabi pa niyang, "Cut, take 2. Ano bang klaseng vice president ito? So, hindi ba kayo natatakot kapag ito ang naging presidente? Paano siyang haharap sa mga foreign dignitaries? Kapag mga presidente na, mga prime minister na ang kanyang makakaharap, idadaan niya sa itok-itok. Tapos kung makasalita siya, na bobo ang mga nasa administrasyon natin na hindi naiintindihan yung kanyang mga ginagawa. So, hindi daw niya kailangan sabihin kung ano ang kanyang ginagawa. Yan ay kung may ginagawa siya. Ang nakikita lang naman natin ngayon na ginagawa niya ay ang manira. Yun lang. Trabaho, wala kami nakikita. Hindi daw niya kailangan sabihin o ipangalandakan kung ano ang kanyang ginagawa. Ang problema, wala nga siyang ginagawa. So ano ang ipapangalandakan niya? Again, gawin ba naman kasi tayong bobo? Yun ang akala ni Sara Duterte na tayo ay mga bobo at tanga. O tungkol naman sa pagiging pro-China, sabi dito, Duterte also shrugged off allegations that her family is pro-China, saying that she is not pro any country at all. Sabi niya, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya ang tanong ko. So malamang ang tinatanong niya si Bongbong Marcos. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Ang galing mag-lecture ni Sara Duterte. Palakpakan po natin. Apakagaling. Hindi daw dapat siya pinapasagot kung siya ay pro-China. Kasi alam na natin, nakita nyo nga sa West Philippine Sea, puro siya no comment ng no comment. Sabi pa niya, matagal na nilang narrative na pro-China ako. I am not pro any country at all. Ang sinasabi ko lang, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries, hindi lang China. Pero, may narinig na ba tayo kay Sara Duterte na nagbanggit siya ng ibang Asian countries o ibang countries sa West tungkol sa pakikipag-friendly natin to all? Hindi ba't puro China ang kanyang sinasabi? Nung siniraan niya yung San Juanico Bridge, ano ang sinabi niya? Na ang dapat daw tinatawag na tourist attraction ay yung bridge sa China. Diyan sa West Philippine Sea, puro no comment siya ng no comment. Pero kapag may nangyayari sa ibang bansa, tulad ng gera sa Israel at Iran, concern na concern siya. Pero sa ating mga Philippine Navy na winawater cannon na, nakarinig na ba tayo na kahit minsan nag-alala siya sa ating mga Navy? Wala. Nag-react kasi itong si Sara doon sa sinabi ni Atty. Claire Castro na ano ang aasahan natin kay Sara Duterte at sa pamilya niya. Expected natin na puro paninira lang ang gagawin ni Sara Duterte, lalo na sa pag-handle sa issue ng West Philippine Sea. Kasi sabi nga ni Castro, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China at ang Pangulo po ay pro-Filipinos. Totoo naman yan Magtanong ka sa mga pro-Philippines. Kanino nakakiling ang mga Duterte? Hindi na natin kailangan pag-usapan yan Nakikita po natin na si Digong, na si Sara ay mga pro-China yan. Huwag nating lokohin ang sarili natin.
Sino ba ang may gustong gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Si Bongbong Marcos ba? At paano nga naman sasabihin na pro-Filipino itong si Sara Duterte? Pupunta ka sa ibang bansa para siraan ang mga Pilipino? Para siraan ang San Juanico Bridge? At para iangat ang isang bridge dyan sa China? Huwag kami, Sara Duterte. Kitang-kita na namin ang pangbubudol mo. Nagpakita pa ng frustration si Sara Duterte tungkol sa ginagawa ng Marcos administration. Yun daw panay ang papicture kapag may ginagawa. Tulad itong susunugin yung napakalaki at nagkakahalaga ng bilyones worth of dangerous drugs. Bakit naman kaya na-frustrate si Sara Duterte noon? Nung pinangunahan ni President Bongbong Marcos yung distraction dun sa bilyon-bilyong halaga ng dangerous drugs. Dahil ba sa hindi nagawa ng tatay mo yan? Na nung nangako ng in 3 to 6 months, burado ang droga sa Pilipinas, hindi naman niya nagawa. So tama na, Sara Duterte, ang pangbubudol. Dahil kapag sinisiraan mo ang Pilipinas, sinisira mo na rin ang bawat isa sa atin. Hindi mo na kami makukuha sa mga paawa mo, sa mga pa-victim mo, lalo na sa mga paninira mo, lalo na kay President Bongbong Marcos at sa gobyerno at administrasyon na to. So kung gusto mong sirain ang sarili mo, huwag mo na kaming idamay, please. Dahil sa nangyayaring ito, sa'yo at sa pamilya mo, deserve nyo yan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Sino po ba ang tunay na bobo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, Ti Agnina.